Hello po mga kabayan! Ako po pala si Paul dito sa Qatar, isa rin pong OFW tulad po ninyo. So, by the way mga kabayan, ito po yung first vlog ko, kaya naman may gusto akong i-share sa inyo na talagang pwede nyong i-apply kung sakaling malagay kayo sa ganitong sitwasyon, lalong-lalo na dito sa Qatar. So, since na first vlog ko, wala na po maraming intro, diretso po tayo dun sa gusto nating pag-usapan, sa gusto ko pong i-share sa inyo. So, bali, ang gusto ko pong i-share sa inyo kabayan is paano kung may problema kayo sa mga bangko nyo or nasampahan kayo ng kaso. Alam nyo ba yung mga dapat gawin? Alam nyo ba kung paano i-handle para sa ganun? Hindi kayo malagay sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, like damputin kayo ng pulis. So, yun yung pinaka-importante kabayan, yung alam nyo yung process. Para sa ganun, para sa ganun, by God's grace, malampasan nyo yung mga ganyang pagsubok. So, sana kabayan ito, sana makatulong ito kung sino man yung may mga kinakarap na in the same situation. So, kabayan, proceed tayo ha. So, tutok lang po kayo. Pasensya na po kasi nga, dahil nga beginner pa lang, but pabayaan nyo na po yon. Importante po yung mga information na pwede kong i-share sa inyo. So, by the way kabayan, proceed po tayo. Ito po kasi yung senaryo kabayan. Ako kasi nagkaroon ako ng problema dito sa bangko ko last year. So, hindi inaasahan, natanggal ako sa company or nagbawas ng tao. So, whatsoever the behind story on that. So, the thing is, meron akong loan before hanggang sa kasalukuyan. So, hindi inaasahan na natanggal ako suddenly. But, nakahanap naman ako agad ng trabaho kasi may nilipatan naman ako. Pero, meron lang naging isang problema. Which is yung naging bago kong company is hindi underlisted sa bangko na pinagkunan ko ng loan. Kasi before, naka-avail ako ng loan kasi nga, listed yung company ko na yon. Let's say, medyo malaki. So, naging qualified ako. Yun nga lang, yung nalipatan ko is hindi listed. So, that time, na-notify ng previous company ko yung bank na already terminated na ako. So, right away, yung bank naman nag-coordinate sa akin just to inform na mag-comply ako ng salary certificate given by the new company. So, binigay ko naman yon. Then, after verification, they found out na hindi nga naman listed talaga yung bago kong company. So, yun yung naging problema ko. So, paano solusyonan yon? Ang recommendation sa akin ng bank, ng collection department, kailangan ko mag-provide ng guarantor or kaya bayaran ko buo. So, although capable ako sa monthly basis, pero hindi ko naman kayang bayaran buo-buo yun that time. So, yun, balang hinanap ko is guarantor. So, that time, na nagsabi rin sila na provide ka guarantor as soon as possible kasi nga magpa-file kami ng case. So, that time, medyo nagalit pa ako kasi talagang parang hindi ko deserve yun yung mga ganun. So, kasi usually ako naman yung nautangan. So on that time parang ako, pero sinabi ko sa sarili ko na parang kinonsider ko na lang din talaga na company policy nga siguro. Pero sinabi ko sa kanila na hindi naman tayo aabot sa ganyan kasi nga well coordinated naman ako sa inyo. In the same time, I'm able to pay naman in monthly basis. So, nakikita naman nila sa account ko na lagi ako may pundo doon. Although, nilalagyan ko pa ng sobra. So, pero anyhow, hindi kino-consider ng bangko yun kung ano yung pera mo sa account mo. Ang ano doon is, na-terminate ka, which is kailangan mo mag-provide ng new salary certificate na after, kailangan yung bago mong company is listed sa kanila. Otherwise, mag-provide ka ng guarantor. Tapos yung guarantor mo na yun, may mga requirements din. Like, kailangan yung sahod niya ganito. Or yung guarantor mo na yun is kailangan na may loan man siya, pero kasya pa rin yung sahod niya kahit garantoran ka niya. So, may mga qualifications. So, once na mag-comply ka ng guarantor, isa yun sa mga mabisang paraan is, yun nga lang, medyo mahirap din kumuha ng tiwala sa ibang tao. Hindi mo rin sila masisi. Yung iba naninigurado rin. Siyempre, tao lang din tayo. Tsaka yung iba talaga walang kakayahan na mag-garantor. So in short, medyo mahirap solusyonan kapag nandun ka sa sitwasyon na yon. Kaya kabayan, sad to say, maraming nakukulong sa atin.
marami nakukulong sa mga kabayan natin. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila alam yung process. Yun yung pinaka issue doon. Yung makautang sa bank, wala namang problema yun. Lahat naman tayo nagkakautang. Ang importante doon is alam mo kung paano i-handle. Alam mo kung paano siya i-process kung malagay ka sa ganung sitwasyon. So, even me, nung nasa sitwasyon na ako na yun, hindi ko naman talaga alam kung paano yung process. So, dahil nga sa may mga advices din akong natatanggap, so tinitake ko. Pero hindi ako nag-stick lang sa isang tao. Kumbaga, inaano ko, binivisualize ko rin or iniisip ko rin talaga ano ba yung tama talaga. Till such time na may apply ko siya, which naging positive naman yung result. So kabayan, tuloy tayo, pasensya po kasi medyo yun, tawag dito. So hindi ko na po pahabain, bali pag nalagay ka sa sitwasyon na yon na wala kang garantor, wala kang pambayad ng cash, so ano yung gagawin mo? So sa akin, i-share ko lang yung sa side ko. Dahil nga sa na-notify ako ng court, ng bangko. So ang una kong ginawa, pumunta ako sa Alsad Court. By the way, before pala ako na-notify ng bangko, naka-receive muna ako ng message sa Mitras 2. Yung Mitras 2, kung bago ka pa lang dito sa Qatar, yun yung kailangan mo talaga. Kasi doon, any involvement mo about government, manonotify ka doon. So, meron kang advance information, hindi ka magugulat, bakit ka dinampot? Kasi doon, ako, like for example, may na-receive ako doon na may ban travel ako, na hindi ako makalabas ng Qatar. So, that time, medyo alarming ako. So, right away, pumunta ako sa bank. So, that's the time na na-confirm ko rin na may case talaga ako. So, yung advice nila, pupunta ako ng Alsad Court. Kasi usually doon yan. So, sa Alsad Court po, may isang court lang doon. So, madali naman siya hanapin. So, pumunta ako sa court na yon, nag-inquire ako, tapos nalaman ko saan ako kukuha ng papel, which is nasa ground floor lang naman. So, nung nakuha ko na, yun nga, confirm nga rin na talagang may case ako. Tapos, nalaman ko kung anong room, kailan, at saan. So, doon lang naman sa Alsad Court. So, kailangan mo lang talagang bantayan yung araw ng hearing mo na tinatawag. So, inabangan ko yun. Siguro mga within 2 weeks or after 3 weeks siguro nagkaroon ako ng hearing. So, yun ang kailangan mo hindi ma-miss nun. Kasi, pag nandun ka na sa room na yun, manonotice mo rin na isa-isa tinatawag. Kaya dapat, alerto ka rin talaga pag nandun ka sa room na yun. Kasi as in, siksikan kayo niyan. Marami kayong mga kinasuhan, kahit mga Qatari, different countries, nandun. Depende kung sino yung naka-assign sa room na yun. So, ang process doon, pag nandun ka na, isa ka sa mga, by the way, pag nandun ka sa araw ng hearing mo, before ka mag-standby doon sa loob, i-check mo muna yung pangalan mo doon sa bulletin board. So, hindi mo man mabasa yun kasi Arabic, pero malalaman mo naman true number. So, pa-verify mo na lang, anyone na marunong mag-Arabic doon, patulong ka na lang, sabihin mo anong pangalan nito. So, pag binasa niya, yung tapat ng case number mo, to confirm lang na ikaw talaga yun. So, it means that on that day, you are belong on that room for schedule ng hearing. So, doon ka sa loob. So, pag pumasok na yung judge, lahat yan, tahimik. Mabilis yan, sobrang bilis ng process. Kaya dapat, pag tinawag yung pangalan mo, talagang punta ka kagad sa gitna. Pero huwag kang mag-alala, kabayan, kasi nga, may translator din nakahanda doon na any nationality na kailangan na pupunta sa harapan, right away, mayroong translator yan. Kasi yung judge dito, more on Arabic lang. So, huwag kang mag-alala doon. Ang importante doon, alam mo yung sasabihin mo, bakit ka kinasuhan. So, tatanungin ka lang ng judge, what happened? So, sabihin mo lang, ganito, naghahanap ka pa ng trabaho, naghahanap ka pa ng garantor, the same time, nakikipag-coordinate ka sa bank. So, tapos yun, yung dala-dala mong papel, kabayan, pag nandun ka sa harapan, ibibigay mo yun sa judge, pati yung Qatar ID mo. Tapos yung judge naman, susulat yun doon, sige, balik ka sa ganitong date. So, sasabihin din yun sa sa'yo ng translator.
since na unang hearing mo pa lang, expected mo yan na may isang hearing ka pa. Okay? So, babalik ka on the second time. Ngayon, yung purpose ng second time mo, just to give the update to judge na kung ano yung update mo. Like for example, dumating na naman yung araw ng second hearing mo. Pero wala ka pa ngayong clearance galing sa bank, hindi ka pa clear. So ngayon, mag-attend ka lang. Kasi kabayan, kahit pa paano, pag may appearance ka sa court, medyo i-consider ka pa ng ng judge. Kasi pag ina-issuean ka pa ng hatol or judgment, yun medyo mabigat-bigat na yun. Pero pag-uusapan natin yan mamaya kung paano nyo masolusyonan yun. Kaya sabi ko sa inyo, basta alam nyo lang yung process, hindi kayo mapapahamak. Kaya sana nandiyan pa rin kayo para makuha nyo at ma-apply nyo in the future kung malagay man kayo sa ganung sitwasyon. So, balik tayo kabayan. So, on the second hearing nyo, kung wala pa rin kayong clearance given by the bank, attend pa rin kayo, pakita kayo sa court, sa judge kasi i-consider niya yon. Gaya ng sabi ko nung una, i-consider ng judge yun, baka bigyan ka pa ng next hearing. Otherwise, kung hindi ka mag-attend nun, may miss ka lang na isa, pangalawang malaman na lang may judgment ka na. So, let's say umattend ka ng second hearing, tapos bibigay mo, judge, waiting pa po ako sa job offer ko. So, siguro hopefully ganito magsasign ako ng job offer, pero na-verify ko na rin naman yung papasukan kong company which is listed naman sa kanila. So maggawa ka lang ng kwento sa judge kasi pag nalampasan mo yung moment na yon, may another days ka na naman na pwedeng gumawa ng paraan para maging totoo talaga yung sinasabi mo na magsasign ka ng offer. Kasi nga naman, before ka naman talaga nag-attend ng hearing, di ba, nag-a-apply ka naman. So, expected naman na talaga by God's grace, may makukuha kang job offer. Para sa on the third hearing mo, nakasign ka na. So, okay lang yun na kahit sabihin mo, on the second hearing mo na, judge, waiting pa po ako sa job offer. Hopefully, ganito, as soon as very soon, makakasign na ako, tapos makomply ko din. You know, ano ka lang, kumbaga, kaya importante may present ka lang sa judge. Ngayon, pag sinabihan ka ng judge, okay, balik ka sa ganitong date. Pag sinabi niya yun, pasalamat ka. Pero pag sinabi niya, sige, balik ka after 2 weeks, kunin mo yung copy mo doon sa baba. Ibig sabihin, judgment na yun. Ibig sabihin, nahatulan ka na. Pero I believe naman, kabayan, since na may appearance ka naman at makitaan ka naman ng judge siguro ng sincerity mo na makabayad, hindi ka naman siguro hatulan agad-agad. Pero yun nga, let's say jump tayo doon sa magkaroon ka ng judgment, ma-issuean ka ng judgment, ano yung dapat mong gawin. So may solusyon naman dyan, kaya huwag kang mag-alala kabayan. Kasi nga, actually talaga, while na nag-a-attend ako dati ng hearing ko, siguro it's been 8 months din or 9 months bago natapos. As in, talagang naapektuhan yung trabaho ko. Pero wala kang magagawa. Kailangan mo yung priority yun. Kasi nga, future mo rin nakasalalay doon. Pwede ka maghanap ng panibagong trabaho. Pero pag nadampot ka ng pulis, walang mangyayari sa'yo. So, talagang pinapriority ko yun. So, ako naman, ang nangyari sa akin, may nahanap. Actually, nag-surrender na ako sa bank. Kasi nga, ilang guarantor na yung binigay ko sa collection department. Hindi pa rin nila ina-apply, hindi pa rin nila kinoconsider. Tapos pumunta na ako sa head office nila, inakyat ko na doon sa Corniche. Wala pa rin. So parang napagod na ako that time. So sabi ko, may judgment na ako pala. May judgment na ako noon. Tapos sabi, makukulong ako ng 3 months. So sabi ko, 3 months lang bayad na yung loan ko. So parang okay na sa akin. So pinuntahan ko yung actually, nag-email pa ako doon sa collection department, sa manager. Sabi ko, panay ang reject mo, ganito. So, nakailang guarantor na ako pero hindi nyo kinoconsider. Sabi ko, ano pang selby na nakikiusap ako sa inyo? Sabi nga. So, yung in-email ko na yun, sinabi ko rin yun in person, sa personal talaga. Pumunta ako sa collection department, pinasok ko yung manager doon. So, yun, nagpakilala ako. Nung nagpakilala pala ako, nagalit na kagad sa akin. Anong magagawa ko? Mga ganun. So, talagang grabe yung struggle ko before. Kaya, hopefully na hindi mangyayari sa inyo. And then, nakipag-argue ako sa manager. Sabi ko, sir, sabi ko ganun. Kasi nga, tinataboy na ako. Punta daw ako kay ganito. Sabi ko, anong magagawa nun, sir? Sabi ko,
ikaw yung reject ng ng guarantor ko. Anong magagawa noon? Ikaw yung nag-a-approve, ikaw yung nagre-reject, sabi ko sa kanya. Sabi ko ngayon, sabi ko, kung hindi mo pa yan ikaw consider, sir, sabi ko, put me in the jail, sabi ko sa kanya. Put me in the jail, sabi niya. Kasi nga ini-insist niya, bayaran ko raw lahat. So sabi ko sa kanya, tell me, where can I get that money? Sabi ko, I'll get it and I'll give it to you, sabi ko sa kanya. Then, talagang nagde-depend talaga ako kasi nga parang, alam mo yun, nandun ko na sa stage na kailangan mong lumaban. Kasi may pambayad ka naman in monthly basis. Kaya sabi ko sa kanila, sir, I'm willing to pay in monthly basis, but wag mo naman ako ilalagay sa ganitong sitwasyon. Don't put me in this situation. Otherwise, put me in the jail. Sabi ko, I'm willing to go to jail, sabi ko sa kanya. Kasi, actually, sabi ko pa nga sa kanya, anong silbi na kung bakit pa ako nakikipag-usap sa inyo dito sa office mo. Sabi niya, sino bang nagsabi sa'yo makiusap ka? Mga ganun, mga pilosopo. Kaya talagang, pag sumuko ka kabayan, talagang, alam mo yun. Kaya sabi ko sa kanya, sir, I'm begging on you because I'm able to pay, sabi ko sa kanya. Sabi ko, I'm a responsible person, sabi ko sa kanya. Yun. So, ayun, nung hapon na yun, alam nyo kabayan, lumambot siya. Sabi, sige, bigyan mo ko ng ganito, original ng ganito. So, inintay niya ako hanggang hapon, siguro mga 6 p.m. Umuwi na yung mga kasama niya, sila nag-iwan. Talagang nagpa-special talaga ako kasi nga lumaban na ako. Kasi nga, alam mo yun, kukulong ka. Eh, siyempre, 3 months nga lang naman yun. Pero, siyempre, iba pa rin kapag hindi ka nakulong. Kasi nga, alam mo naman kung paano lutasan, di ba? So, yun yung gusto kong i-share sa inyo, kabayan. Ako, sinasabi ko lang yun sa inyo, kabayan, yung naging issue ko or kung paano ko siya na-encounter. Para sa ganun, may possibility rin kasi mangyayari sa inyo yun. Kasi nga, iipitin kayo ng collection department ng bangko nyo. Kasi yung court, don't mind sa court na yan. Kasi nga yung court, wala namang pakialam actually yan. Kumbaga napag-utusan lang sila ng bangko. Yun. Ngayon, yung bangko naman, wala namang pakialam yan sa process ng court. Parang pinaglalaruan ka lang nila yan. Kaya ang dapat mo gawin talaga is dikdikin mo yung bangko. Kasi the only way is makaprovide ka man lang ng clearance given by the bank. Yun ang ibibigay mo sa court. At the same time, ipaprocess mo yan for closure. So, pag may clearance ka na, madali na lang kabayan. So, yun ang ginawa ko. Dinikdik ko talaga yung bangko kasi parang pinaglalaruan na lang ako pasapasahan. Atin ka ng hearing, makikiusap ka sa bank, hating ka ng hearing. So, parang napagod ako. So, hanggang sinabi ko na sa manager na, sige, kulong mo ko. Actually, sinabi ko yun. That time nga, nagpakalbo na ako. Sabi ko, sige, pakulong mo ko. Sabi ko ganun. Put me in the jail. Sabi ko, sa harapan niya yun, kabayan. So, yun. Posibleng mangyari sa inyo yun, pero hindi ko sinasabi sa inyo na, hindi ko nire-recommend sa inyo na i-voluntary nyo na ipakulong yung sarili nyo kasi baka tutuwanin nga naman. Kaya mahirap din. Kaya ngayon, total naranasan ko naman yon na gusto kong i-share sa inyo. Naway, hindi yun mangyayari sa inyo. Pinapakita ko lang yung mga paano, yung mga possibility na mangyayari sa inyo. But anyhow, balik tayo dun sa main topic talaga natin. So, in short, may nakuha akong garantor. By God's grace, ginarantoran ako ng pastor namin. So, yun talaga yung pinakamasaya. Kasi nga, yun lang kailangan garantor lang. So, yun, tinulungan ako ng pastor namin. So, pumunta kami sa bank na yan, ganyan. So, at the end, may nakuha kaming shoutout pala kay Pastor Charlie. Siya yung nag-garantor sa akin. So, yun, nung nabigyan ako ng clearance, tuwan-tuwa ako. Tapos, nung na-receive ko yun, may na-receive na rin ako sa Mitras ko na ban travel has been removed. So, parang wow, sabi ko, sarap sa pagkakas. Akala ko tapos na yun. Yung pala, mga kabayan, kalagitnaan pa lang ako. So, yun, ang ginawa ko, pumunta ako ng Qatar Public Prosecution sa Corniche to verify na wala na ba talaga akong ban travel, which is confirmed naman na. Kasi basta may stamp daw sa kanila, ibig sabihin, wala ka ng ban travel. Excuse me ulit, kabayan. So, ayun. Next kong ginawa, total naman, may parating akong hearing. Dumating ako noon. Nag-attend ako noon, dala-dala ko na yung dala-dala ko na yung clearance. Pero kabayan, ito ang nangyari sa akin kasi, na-issuean ako ng judgment.
So, before ako nakakuha ng clearance, may judgment na ako. Yun nga yung 3 months na kulong na pinaglalaban ko doon sa bangko. So, before ako nagkaroon ng, after ko nagkaroon ng judgment, may ginawa pa ako noon. Kumbaga, di ba, nagkaroon ako ng judgment. After 2 weeks ng last hearing ko, nakuha ko yung result, meron akong judgment. So, ang ginawa ko, nag-submit ako ng appeal hearing. Yung tinatawag nila yung delayed tactic. So, sa pag-apply ng appeal hearing, may process din yon. Kukuha ka lang din doon. Madali lang. Tanong ka lang doon sa mga allocated window counter. So, sabihin mo appeal hearing, bibigyan ka ng form, tapos sasabihin punta ka ng translator sa Barwa Building. Paglabas mo ng Alsad Court, yung beside lang nun na building doon, alam na yan, magtatanong ka lang sa guard. Tapos pag nandoon ka naman na sa Barwa Building, bibigay mo lang yun. Alam na nila yan, itatype lang nila yan Arabic. Tapos babalik ka doon sa nagbigay sa'yo ng form sa Alsad Court. Then, pag na-submit mo na yon, bibigyan ka ng schedule. Yun yung appeal hearing mo, yun yung schedule mo. Pero kabayan, kung na-issuean ka ng judgment, so nag-appeal hearing ka. Ngayon, nakasubmit ka ng appeal hearing mo, meron ka ng schedule. Hindi pa nagtatapos doon. Kailangan mo i-secure yung daily travel mo. Kasi nga, may judgment ka na, although ongoing yung kaso mo, pero may tendency na mahuli ka sa labas sa mga checkpoint. So, ano yung dapat mong gawin? Isa rin sa mga tuturo ko sa inyo, kabayan. So, medyo napapahaba, kabayan, kasi nga talaga namang mahabang process. Pero pag nalaman nyo yung process, talaga namang magaan lang siya dalhin. So, kabayan, balik tayo. So, ayun, nakasubmit na kayo ng appeal hearing nyo. So, ang dapat nyong gawin, magpa-process kayo malit na papel, yung tinatawag nilang temporary bill, yun. Yung parang maging clear ka lang, maglakad-lakad sa labas. So, malit na papel lang yun. So, paano makakuha nun? So, nagsubmit ka na ng appeal hearing mo, may schedule ka na. Tapos sa ground floor lang din yun sa may cashier. So, doon, pag nandun ka na sa may cashier, tatanong ka lang saan magsasubmit ng appeal hearings, or pwede mo akong tawagan, pwede kang mag-PM sa akin. Total, dito naman tayo sa Qatar, pwede kitang i-guide hanggang matapos yung process mo. So, yun yung purpose ng video ko na to. Kasi, naisipan ko pala tong i-vlog sa inyo kasi nga, nung nandun ako sa court, marami rin talaga akong na-encounter na mga kabayan na lack of knowledge tulad ko rin dati. Although ako natutulan din. So, ngayon, gusto ko ituro sa mas nakakarami na para naman sa ganun, makabawas-bawas malang ng makukulong na kabayan. Kasi nga, marami talaga kabayan. Kasi nga, hindi talaga nila alam yung process. Yun yung nakakalungkot. Although, yung iba siguro, willing na lang din magpakulong. Kasi dahil na rin sa bad situation. So, anyhow, kabayan, importante alam mo yung process. Kasi, optional kung gusto magpakulong or gusto mong isolusyonan yung problema mo na yan. So, balik tayo kabayan. Pag nakabayad ka sa cashier na yun, sa allocated window rin yun sa ground floor, sabi mo lang, temporary bill. Tapos ibibigay mo yung Qatar ID mo, tapos may copy naman na silang judgment, or magbigay ka ng copy ng judgment mo. Bibigyan ka ngayon kabayan ng maliit na papel lang, mga ganito lang yan siguro. Kulay dilaw yon. So yun, Arabic yun. Ngayon, hindi pa nagtatapos doon. Advisean ka. Punta ka ng Roles Execution Department. Doon yung sa may Al Rayyan. So ngayon, advice ko rin kabayan, base rin sa sabi-sabi, huwag kang pupunta ng Thursday doon. Kasi may mga nangyayari na hinuhold ng Thursday, Friday walang pasok, Saturday walang pasok, government. Sunday ka pa i-release. So wag kang pupunta ng Thursday. Para sa ganun, kasi yung mga ibang pulis na doon ganun. So wala namang reason para i-hold ka, pero depende siguro sa makakausap mo doon. So balik tayo kabayan. Pag nandun ka na sa roles execution na yun, note mo lang na wag lang Thursday, at hanggat maaari dapat may kasama ka. Wag kang pupunta mag-isa doon. Kasi ako mag-isa lang ako pumunta, although talagang nanginginig, hindi naman nanginginig, pero alam mo yun, may medyo kaba din. Kasi nga medyo tahimik doon, alam mo yun, para kang nasa kumbento. Kasi nga parang walang tao, guard lang. So tatanong ka, guard, saan po yung ganito para sa ganitong papel? Tuturuan ka naman ng pulis doon na guard. So pag nandun ka na, may mga pulis yan sa loob. Pulis na makakausap mo doon. So yun, sabi mo, sir,
bibigay ko lang po sana to. Ngayon, gagawin ng pulis, i-scan lang yan kabayan, yung papel mo na yon. Bakit i-scan? Para sa ganon, ma-update sa system nila na itong tao na to may ongoing case, may judgment, pero ongoing yung kaso, at notify yung government, something like that. So, pag na-scan yon, clear ka sa system ng mga pulis. So, kahit ma-checkpoint ka sa daan, somewhere else inside the Qatar, safe ka kabayan. Ako, naranasan ko yon. Ilang beses ako na checkpoint, kinabahan ako. Pero walang naging problema kabayan. Kaya ayun ang pinaka-importante. Once na may judgment ka kabayan, kailangan mong kumuha ng papel na yon. At kailangan mong dalhin yun doon sa Rules Execution Department. So balik tayo kabayan. Yun naman is kung magkaroon kayo ng judgment. While na ongoing yung kaso nyo, naghahanap kayo ng clearance, naghahanap kayo ng pambayad, at least hindi kayo huhulihin kasi nga clear kayo sa system ng pulis. So, yun kabayan, tandaan nyo yun. Huwag kayo mag-alala, dito naman tayo sa Qatar. PM lang kayo sa akin. So, yun kabayan, balik tayo doon. Since na, let's say, mayroon ka ng clearance, paano naman yung process? So, ganun din naman. So, since na may clearance ka na kabayan at may parating kang schedule, attend ka nun. Attend ka ngayon. So, medyo malakas na loob mo nung kabayan kasi may clearance ka na. At the same time, wala ka ng ban travel. Anytime, pwede ka na mag-flight. So, yun nga lang, kailangan mong i-clear para naman sa ganun. Clear talaga yung name mo talaga sa government ng Qatar. So, yun kabayan. Let's say, tomorrow yung hearing mo, attend ka, huwag ka mag-late. Kasi nga, depende kung anong number ka, kung matawag ka kagad. Usually, late yung judge, paano pag nag-aga? So, yun, kaya kailangan, proactive ka talaga, maaga ka doon. Di bali nang maghintay ka kasi para din naman sa'yo yun. Kasi, pagsisiyang mo rin kabayan pag na-miss mo yung process. So, yun. Pag nandun ka na, present mo sa judge, what happened? So, present mo, yun, may clearance nga. Ngayon, isa lang sasabihin ulit ng judge, napakatipid ng salita ng judge dito kabayan. Okay, case closed. Tandaan mo, yung una niyang sinabi, ano nangyari? O sige, balik ka sa ganito. Ngayon, case closed. Yun lang yung sasabihin. So, pag sinabi yung case closed, sabihin ng translator, balik ka after 2 weeks, kunin mo yung copy mo sa baba, ganito. So, medyo pwede ka na maglakad-lakad ng maayos ng kabayan kasi within 2 weeks, makukuha mo na yung judgment mo, ay yung yung closure ng case mo. So, pag dumating yon 2 weeks or not less than 2 weeks siguro, makukuha mo yung makukuha mo yung judgment mo na itong name na to, clear na sa ganitong kaso, ganito. Kasi clear ka na sa bank eh. Pero babayaran mo nga naman yung monthly kasi nga naka-provide ka lang ng guarantor. So, yun kabayan, pag nakuha mo na yung copy mo ng yun sa judgment mo, na-clear ka na sa kaso mo, hindi pa nagtatapos doon. May isa ka pang process ulit. Yun. So, natatandaan mo yung pumunta ka ng rules execution, yung pina-scan mo yung papel mo. Yun, after mo nagpa-scan nun, syempre, since na close na yung case mo, kailangan mong bumalik ulit doon para i-scan nila ngayon yung documents mo ulit na may clearance ka na given by the court, given by the bank. Upang sa ganun, talagang fully clear ka sa system ng Qatar. So, yun kabayan. So usually naman yun lang naman yung process. Pero yung mga sinabi ko sa inyo within how many minutes lang to. Pero yung process ng kabayan, mga nasa 9 months, 8 months. Pero importante, alam nyo yung gagawin nyo. First, yung man-notify kayo na may kaso kayo, ano yung gagawin nyo? Of course, pupunta kayo ng bank, kukuha kayo ng schedule nyo, ha-attend kayo ng hearing. Then, the second scenario, pilitin nyo makakuha ng clearance sa bank at kung makakuha kayo ng clearance, submit nyo sa court. Yung third scenario kabayan is pag na-issuehan ka ng judgment, ano yung gagawin mo? Siyempre, pag na-issuehan ka ng judgment, magsasubmit ka ng appeal hearing, yung delay tactics na sinasabi natin kanina. At the same time kabayan, pag nakasubmit ka na ng delayed tactics mo yung appeal hearing, pupunta ka dun sa may cashier, kukuha ka yung temporary bill na sinabi kong maliit na papel. And the fourth notes kabayan, pag nakakuha ka ng maliit na papel, yellow yon, kulay dilaw, paborito kong kulay kabayan, dadali mo yun sa rules execution, i-scan yun ng police. Yung purpose nun kabayan, tanda mo, para clear ka maglakad-lakad dito sa Qatar. So, I think 5 yung kailangan yung tandaan kabayan. So, i-review nyo lang tong video ko. Siguro hindi nyo naiintindihan. Pero pakinggan nyo lang ng pakinggan kung gusto nyo. Para sa ganun, makatch up nyo lang talaga yung mga sinasabi ko right now this time. So, yun kabayan. Bali,
kapag natapos mo yung process na yon, nakabalik ka sa rules execution, na-scan nila ulit na clear ka na, yun, that time, pwede ka na magpakain, kabayan. Pero wag na wag kang magpapainom. Kasi alam mo bakit? Baka mahuli ka na namang lasing. Kaso ka na naman or ikukulong ka na naman. So, since na nalampasan mo na yon, ang una mong gawin, magpasalamat ka sa Panginoon natin. Kasi si Lord lang talaga yung may nakakaalam kung hanggang kailan yung process mo sa mga ganyang bagay. Tinitesting lang din tayo ni Lord kung paano tayo mag-handle, kung mag-give up tayo sa Kanya. By the way, kabayan, share ko lang sa inyo. Talagang dumating din pala talaga ako sa part na sumuko ako. Pero alam mo yun, I keep believing lang din talaga kay Lord na talagang, Lord, hindi mo ito bibigay sa akin. Kilala mo ko, kaya binigyan mo ako ng ganitong problema. Yun yung nagiging isip ko. Kumbaga, binigyan mo to sa akin, kilala mo ako, ano yung personalidad ko, malulutosan ko to, Lord. Kaya talagang, alam mo yun, it's a miracle din talaga. Kasi alam niyo bakit, paano ko nakakuha ng garantor? Yung pastor lang namin ko sa lumapit sa akin, voluntary. Pinadala lang siya ni Lord sa akin. Kaya, si Lord talagang nakakaalam. Kaya pag natapos yung stage ng process na yon, give thanks to the Lord talaga. Yun muna yung gawin. Huwag bago magpakain, bago magpainom, pero bawal lang inom dito. So, yun kabayan. So, sana, sa unang vlog ko na to, mayroon man ako isang taong natulungan or mas marami, mas okay. Para sa ganun, ganahan pa ako magbigay ng mga knowledge sa inyo about dito sa Qatar kasi hindi man tayo fully active dito sa Qatar, pero I'm trying to collect the details para ma-share sa inyo kabayan. So mga kabayan, this time yun lang po muna. Sana po makatulong sa inyo yung mga na-share kong information. Sana po magamit niyo yun kung sino man po yung malalagay sa ganong sitwasyon kabayan. So this time po, it's my turn to ask everyone na subscribe nyo po yung channel ko, Paul Del Hierro po, OFW Qatar po. Para sa ganun po, masubaybayan nyo pa po yung mga i-upload kong videos po na in-related din naman sa Qatar at baka po makatulong din po sa inyo ulit kabayan. So once again, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat kabayan at wag na wag po natin kakalimutan magpasalamat sa Panginoong Hesus kabayan dahil siya po nagdala sa atin dito with a purpose kabayan. Kaya wag na wag po natin kakalimutan yun. Kaya maraming salamat ulit kabayan. God bless everyone. Keep safe po. Mabuhay po tayo mga Pilipino kabayan.